sumulat na rin sa atin, natanggap din tayong sulat mula sa Palasyo ng Malacanang. Pino-forward sa atin yung mismong panukalang batas tungkol sa pagpapa-extend ng termino ng barangay at sangguniang kabataan. Kasama na rin yung mismong humihingi sa amin sa komisyon ng comment. Anong masasabi ng COMELEC tungkol sa panukalang batas na yan. Katatanggap lang namin kanina at ngayong hapon, ipapadala rin natin kaagad yung kasagutan o response ng Commission on Election sa naturang liham sa atin ng Office of the President. But general sentiments, Chair, can you share to us kung ano yung possible na magiging laman ng letter na yun o response sa Malacanang regarding sa BSKE? Siyempre po kasi yan ay isang absolute prerogative ng Executive at saka Legislative Department. Sinabi natin that we are fully aware na ito ay isang absolute prerogative ng political departments ng gobyerno. Ang COMELEC ay wala pong pakialam o wala po kaming anuman na maaari ma-contribute doon sa ating batas na ito, maliban so nagbigay kami ng aming pong datos, aming paninindigan nung ito'y kasalukuyan na pinapakinggan sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan. So yun lang po ang sinabi namin, that sa bandang huli, kung ano man, naghahanda po ang COMELEC sa ating pong barangay and SK election. Kung ito man ay matutuloy sa December 1, sinabi rin namin na talagang hard-pressed po ang COMELEC sa panahon dahil nga sa kami po'y nandun din sa paghahanda para sa Bangsamoro parliamentary election na tuloy. Hanggang ngayon, wala pa rin po na batas patungkol sa redistribution. Kaya talagang nagdesisyon kami, we will proceed with 73 na seats. Madali na pong pag-usapan yung later kung ano yung gagawin doon sa 7 seats. Mahirap po kasi na habang buhay kami naghihintay para lang kumilos ang inyong Commission on Elections. Kaya again, tuloy na rin po yung mock election na gagawin namin sa July 26 sa Lanao del Sur at saka po sa Tawi-Tawi. And therefore, kasunod na po dyan yung mga iba't iba pang mga test na gagawin ng Commission on Election.